So yun mga ka-best friend, welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, yun, pakiclick po ng notification bell at pakiclick po ng subscribe button dyan sa baba ng ating YouTube channel name. So merong request yung ating tropa na merong Rusi Chariot. So kanina nagkita kami dun sa Gonzaga, Cagayan. No, nagtanong sa akin bakit daw yung kanyang Rusi Chariot ay matakaw sa gas o sa gasolina. So ayun, at sa tanong na yun sasagutin natin guys kung bakit nga ba matakaw sa gasolina itong ating Rusi Chariot, no? So yan yung kadalasang tanong din sa ating channel kung bakit matakaw sa gas itong ating Chariot. So maraming dahilan yung pagiging matakaw o magastos sa gasolina itong ating Rusi Chariot. So number 1, ito po yung kung bakit matakaw dahil po sa kargado yung ating chariot o loaded ng dala. Kapag yung ating dala ay marami, kargado, and then talagang matakaw po yun kasi mabigat yung dala niya. Medyo kailangan siya ng malalim na piga, no, para umahon o kayanin niya yung ating load, no. So unang-una nakadepende po sa load. Pag mabigat yung karga natin ay matakas din sa fuel o malakas sa fuel po yun. So minsan pagka sobrang bigat talaga, nasa tresera lang yung pinakabitaw natin ng cambio. So and then the next, pangalawa, depende rin po sa daanan. Pag yung daanan natin ay talagang paahon at malubak, nakasteady lang tayo sa segunda, no, talagang yan po yung isang dahilan kung bakit matakaw yung sa gasolina yung ating Rusi Chariot. Nakadepende po sa sitwasyon ng ating kalsada, no, sa daanan natin. Yun. So yun, pangatlo, ito po yung dapat malaman ng ating mga tropang may chariot. Isa sa pinakadahilan kung bakit matakaw yung ating Rusi Chariot ay yung tono ng ating carburetor, no. Napakahalaga po yung tono ng carburetor natin na dapat tama o wasto yung pagka-tune, no. So sa carburetor natin meron pong tinatawag na lean mixture and rich, lean and rich, no. Pag ang ating carburetor nakatuno sa pang rich, ibig sabihin puro gasolina yung pumapasok dito sa ating makina, ay matakaw po yun sa sa gasolina talaga pagka puro gasolina o rich kung tawagin. Yun nga, pagka lean naman ay puro air ang napasok dito at magiging naman siya, overheat o lapitin sa overheat, mabilis uminit yung makina. So at dapat niyan ay balance po yung pagkatono o talagang nakatono ng maayos yung ating carburetor, no. So saan po ba magaling magtono? Pwede po sa malaking shop na basta kakilala nyo na mahusay magtono, kasi meron po talagang pantono nitong ating carburetor, no. Ako nagpapatono ako guys doon sa kilala ko sa Honda, no, sa Honda, kasi may nilalagay silang digital RPM reading. So yun ang nilalagay nila para tama yung pagkatono o tama yung mixture ng ating gasolina, at yung RPM natin dapat tama lang din, no. So yan yung isa sa pinaka dahilan kung bakit yun nga matakaw sa gasolina itong ating chariot, yung carburetor tuning, no. Yan, pag hindi maganda yung tuno ng ating carburetor, namamatay-matay, yan po yung senyales na hindi maayos yung pagkatono. So ipatono nyo guys yung inyong carburetor para tumagal, o di kaya para makatipid kayo sa gasolina. Huwag maging rich yung inyong gasolina o yung pumapasok sa makina. Ayan. So may nagtanong din sa atin kung ilang fuel consumption ba sa isang litro, ilang kilometro yung matatakbo ng ating Rusi Chariot. So in my experience guys, sa patag umaabot siya ng 22 to 27 per liter, kilometer per liter. So isang litro, 23 to 27 kilometer yung per liter niya maabutan. So napakatipid na guys.
nung sinubukan ko noon, wala pa akong kargang magaan lang yung karga ko. So guro mga nasa 100 kilos lang yung karga ko noon, magaan-gaan lang. So yun yung sukat ko, nasa 22 to 27 kilometers, no? So kung nakikita niyo man sa mga vlog natin from Tuguegarao hanggang dun sa may sa may Carabao Center, nasa 22 kilometers po yun. At umubos po yun ng isang litro, 22 kilometers. At yun nga guys, na nakadepende rin talaga sa ating carburetor tuning, yung fuel consumption natin. Yan. Kaya napakahalaga, dalhin nyo sa main branch ng Rusi. Kung may kakilala kayong magaling talaga doon na mekaniko, pwede nyo po doon ipatuno, or sa Honda. No, sa akin sa Honda ko pinapatuno yung aking carburetor. Yan. So ang ginagawa ko lagi, every 2 months, every pangalawang change oil, pinapalinisan ko na rin yung ating carburetor para hindi maging barado, o para iwas direct na rin guys, no? Kasi yan ang problema natin bandang huli, pagka yung ating carburetor dumihin. Isa rin sa nagko-cost ng magastos sa gasolina, isa rin sa nagko-cost na pwede tayong tumirik sa daan dahil magbabara yung kanyang mga jets dun sa loob. So ang ating tangke guys o gasolina, wala po itong filter. Hindi ko pa pinalagyan ng filter, pero bala ko palagyan ng filter para safe yung ating carburetor lagi, no? So may nakuha na akong filter na order ko sa Lazada. Crystal po yung kanyang cup, no? Nagkakalaga siya ng 250 yata, pero malaking filter siya, parang pang siya, yung tawag nito, yung isang klase na parang pang Mio din siya guys, pero mas malaki siya sa pang Mio na filter. So yun ang gagamitin ko para hindi maging barado yung ating carburetor, para kahit mga every 6 months na tayo magpalinis ng carburetor, goods na yan guys, no? So itong tangke kasi natin, napapasukan yan dito ng tubig pagka tayo maghugas. Pwede kaya yung ating bubong ito, minsan tumutulo to, kaya napapatakan itong ating tangke, napapasukan ng tubig. So yun ang iwasan natin, na hindi mapasukan ng tubig yung ating tangke ito. So ayun, ang ating Chariot guys ay magdadalawang taon na, at malapit na rin natin itong matapos sa monthly. Yan. So hanggang ngayon ay goods pa naman lahat. Wala pa namang diferensya yung makina. Yun yung ating body. So nagpalit na tayo ng body cover dahil yung ating body cover ay nasira na, napunit na. So kasi natin dun sa may kubo. So bagay kasi yung taas niya sa may kubo, napunit yung taas. Dahil napapasukan ng tubig, kaya naisipan ko na palitan na lang siya ng Luna na Maruyama. Ito matibay na klase, ito yung Maruyama na nakuha natin. So yan ang recommended sa mga owner, no? Yung mga owner na talagang ginagamit sa pangubong ng owner, ito po yun, Maruyama. So tumatagal ito guys ng 8 years mahigit, itong klase ng Luna. So may nagsabi rin sa akin na trapal daw yung nilalagay nila. Ay ang nangyari guys ay pag nabibilad sa init, nasisira, lumulutong siya, and then napupunit, natatastas yung trapal, nawawakwak. Hindi po maganda hindi po maganda yung mga trapal lang na gagawing ganito, gagawing bahay ng ating Chariot. So nasisira, mabilis masira. At so marami pa tayong pag-usapan. So may nagtanong din sa akin tungkol sa renewal ba, kung magkano yung renewal ng ating Chariot. So di ba ngayon ay every year na tayo nagre-renew, kasi yung brand new, unang kuha natin ito guys ay 3 years po ito. Sa pagka brand new kuha natin sa Rusi, ang rehistro po nito ay nasa 3 years na. And then pagka after ng 3 years na yon ay magre-renew po tayo ng every year na. Hindi na siya 3 years. So yearly na po itong nire-renew.
after na ma-expired na siya sa loob ng 3 years. So renew tayo every 1 year na po yun. So may smoke emission testing din yun. Dinadaan din yun sa proseso ng LTO, yung mga preno, yung mga handbrake natin, makina, signal light. Dumadaan po yun sa testing ng LTO. So sa price naman, kung magkano yung babayaran natin sa renewal, ang pagkakaalam ko ay nasa 2,000 ata. 2,000 lang po yung babayaran natin dito. O yung pagkasabi sa akin ng kaibigan ko, nag-renew siya, nasa 2K lang talaga po yung kanyang nagastos. Kasama na yung insurance o yung TPL. No? So yun lang po yung nagastos niya sa renewal ng kanyang Chariot. Kaya nga lang guys, every ano na yun, taon-taon. Yan. So ito din, yung isang tropa natin daw ay napara ng HPG. Yan, isa sa mga kailangan natin na ipaliwanag kung bakit napara siya ng HPG. Yan. So ang dahilan kung bakit napara siya ng HPG guys, ay meron siyang nilagay na LED, no? LED na ilaw o yung driving light. Yung LED niya kasi na nilagay guys ay ano, bali parang 8 ata yung ano niya, LED niya. So 8 sa kabila, bali 16 po yung LED light. So bawal na po yun, over na po yun sa ano, sa recommended ng sa memo ng LTO. So dapat 6 lang sa kabila, and then merong isang pulgada na distansya. No, katulad nitong sa atin, kunyari dito, 6 dito sa kabila na LED, 6 rin dito sa kabila. Yan, bali 12 lang kasi yung ni-recommend ng ano, ng LTO doon sa ating light accessories o yung pwede natin gawing pag-light, no? So wag natin ilagay dito sa taas ng ating headlight kasi masilaw na yun sa ating kasalubong at hindi na po yun paparahin nga na talaga ng LTO doon. So ibaba pa natin doon sa baba ng ating itong cover sa harap, mas ibaba pa natin doon. Yan, para ano, para hindi siya considered as headlight. Kasi pag yung tumaas sa ating headlight, dito kasi yung headlight natin, pag tumaas pa dyan ay parang naging alternate na sa ating headlight. So yun ang ano, yun ang dahilan kung bakit napara siya yung kanyang ano, LED. Sobra po sa 6, dapat 6 lang. 6 sa kabila, then 12 lahat yung kanyang LED bulb. So yun guys, medyo marami-rami na yung ating napag-usapan. Yun lang yung mga tanong sa ating kadalasan sa ating channel, no? So next year magre-renew na ako and may expired na ito. So napaglaanan ko na ang renewal nito ay 2,000 pesos. Yan. So dadaan din ito sa proseso ng LTO. So hindi po ako nagpapalakad sa mga emission testing. So doon mismo ako lumalakad sa LTO para mas makamura. So ano lang naman yan, medyo magastos dyan yung emission test, no? So then ito guys, ang tambucho nyo sa likod, wag nyo tatanggalin pag nagre-renew kayo. Yung nasa likod na maliit na tambucho, yung pinaka end ng ating muffler na maliit doon, na parang nagiging silencer niya, wag nyo po tatanggalin yun kasi kailangan po yun pag nag-renewal tayo. Yun po kasi nilalagay yung ano, yung stick ng emission testing. So pag wala yon, walang ano, mahirap po ma-renew yung ano, yung Chariot nyo. Wala pong mapagkabitan ng emission stick. So mahalaga na makabit nyo yun guys. O wag nyo na tanggalin yung pinakadulo ng tambucho. So iba kasi kina-convert pa eh. So tinatanggal nila yon, and then pagka nag-renew ay hindi na po malalagyan ng ano, yung stick ng emission. So yun ang suggest sa akin ng ano, ng nag-i-emission, wag lang tanggalin yung ano, yung stick o yung nasa likod ng yung tubo doon ng maliit na pinaka-tambucho sa pinakadulo. Yun nga guys, susunod meron pa tayong pag-uusapan dito sa ating patungkol sa ating Rosy Chariot kasi marami rin na nagre-request sa atin, no? So ito, may papakita ko sa inyo guys na
Ay, wala pala dito siya nakalagay. Wala siyang nakalagay sa harap, no? So, yan yung mga oil maintenance natin sa ating Rossi Chariot. So, basahin nyo na lang dyan sa tambutso, sa tangke ng ating, sa tangke ng ating Chariot. Nandyan po yung mga oil maintenance natin. Gear oil, tsaka engine oil, tsaka itong ating Trasabante, and then differential gear oil. Yan yung mga importanteng maintenance natin sa ating Chariot para hindi tayo masiraan ng pang ilalim o magkaroon pa ng malaking problema, no? So yun guys, thank you for watching. At syempre mega love shout out kay Missionary Journey Vlog. So magbabiyahe na naman siya next babiyahe siya next days, no? So ingat-ingat idol, at pa-shoutout din sa vlog mo, no? So ingat kayo sa biyahe. Thank you for watching guys. Thank you very much.